Kwento ito na shinare sa akin ng nanay ko at ng tatlong titas ko. Nangyari ito around late 1970s hanggang early 1980s nung mga dalaga pa silang lahat. Si lolo ko ay sundalo sa Philippine Air Force. Si lola naman ay isang housewife. Nakatira sila sa isang baryo sa loob ng military base at ang backyard nila ay direktang nakakonekta sa malawak na kangkong field, yung lawak na hanggang dilim na umaabot. Relihiyoso talaga ang pamilya nila. Medyo superstitious, pero hindi sila yung tipong natatakot sa usapang multo o engkanto. Hanggang sa dumating yung gabing yun. Peak ng martial law noon. Bilang military family, medyo okay pa ang buhay nila kumpara sa karamihan. May benepisyo pa sila sa sistema. Lahat kasi sila ay pro-Marcos. Maliban kay Tita Mary. Siya yung naiiba. Unti-unti siyang nagiging disillusion. At yun ang nagdulot ng malalim na hindi pagkakaunawaan sa pamilya, lalo na kay lolo. Laging mayroong away. Kaya nung third year college na siya, mas pinili niyang mag-aral sa terrace kaysa sa loob ng bahay para lang makaiwas sa tensyon. At doon, nagsimula ang mga panaginip. Sa panaginip, may lalaking nagpapakita. Bata pa raw ito. Mukhang mabait, pero may misteryosong aura. Tahimik lang siya, pero magaling siyang makinig. Kinukwento ni Tita Mary sa kanya lahat ng sama ng loob niya. Ang mga away nila ni Lolo, ang mga pangamba niya sa bansa, lahat ay sinishare niya dito sa lalaki sa kanyang panaginip. At sa hindi maipaliwanag na paraan, nakakapagpagaan siya ng loob kay tita. Parang may nakikinig talaga sa kanya nang walang paghuhusga. Nung unang nalaman ito ng nanay ko, yung pinakabunso sa kanila, akala niya harmless lang, isang simpleng panaginip lang. Pero hindi nagtagal, napansin niyang parang may kakaiba na. Lagi na lang natutulog si Tita Mary. Pag uwi galing school, diretso higa na siya kaagad. Parang hinahabol na niya yung kanyang huling panaginip at hindi na siya interesadong gumising. Nag-alala si mama at sinabi niya ito kay lola. Doon na nagulat ang lahat. Si lola na mismo, yung hindi naniniwala sa ganitong bagay, biglang sumeryoso at sabi niya ng mahina, hindi normal yung panaginip na yan. Baka engkanto na yung naniligaw sa kanya. Dahil galing kay lola, seryoso agad ang lahat. Mula noon, palitan na silang magkakapatid sa pagbabantay kay Tita Mary. Natutulog sila sa tabi niya, nagpupuyat. Ginagawa ang lahat para hindi siya makatulog ng malalim. Ilang araw lang yon at unti-unti nawala ang panaginip. O baka akala lang nila. Ilang linggo ang lumipas. Biglang nagbago ulit si Tita Mary. Laging pagod, namumutla na parang walang lakas. Sabi niya, kahit humiga siya, hindi siya makatulog ng maayos kapag may katabi. Kaya nagdesisyon sila na bigyan siya ng sariling kwarto para makapagpahinga. Isang gabi, mag-alas 11 na noon at bigla nagising si mama. Bukas na bukas ang pinto ng kwarto ni Tita Mary. Pumasok siya sa loob. Walang tao. Walang tsinelas. Magulo lang ang kama. Nagpanik siya agad at ginising ang buong pamilya. Hinanap nila sa loob ng bahay si tita. Wala ito. Lumabas sila sa likod. Doon nila nakita si Tita Mary. Nakatayo lang sa gitna ng kangkungan. Walang suot at tsinelas at nakapangtulog lang. Nakatitig siya sa kawalan. Hanggang tuhod ang kangkong sa kanya. Hindi siya gumagalaw na para bang isa siyang estatwa. Tinawag nila si tita. Nung hinawakan nila, bigla siyang nagising na parang hinila mula sa malayo. Tinanong nila si tita kung anong nangyari, pero wala siyang maalala. Ang tanging nasabi niya lang, biglang bumigat lahat ng pakiramdam ko nung nagising ako. Parang may humihila sa akin pababa. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na nila sinugal ang kaligtasan ni tita. Pinadala agad si Tita Mary ni Lolo sa kapatid niya sa probinsya. Malayo sa base. Malayo sa kangkungan na yon. Hindi na siya muling bumalik sa bahay. Mula noon, hindi na bumalik ang panaginip. Hindi na rin nangyari ang pag-islipok ni tita. Pero naglagay na si Lolo ng deadbolt sa loob ng pintuan para makasigurado.
Hanggang ngayon kapag kinukwento ito ng nanay ko at ng mga tita, tahimik lang sila. Walang tumatawa, walang nangbibiro. Hanggang ngayon, may parte pa rin silang nagtatanong, talaga bang panaginip lang yung lalaking yun? Share ko lang itong karanasan ko na nangyari noong pandemic. Mga buwan ng February 2022 ito, kung hindi ako nagkakamali. Nagsimula ako bilang pioneer employee sa isang bagong BPO company sa Eastwood, Quezon City. Ibig sabihin, ako yung pinakauna doon sa department namin. Kakaumpisa pa lang kasi ng aming kumpanya noon, kaya ako pa lang yung kaisa-isang tao doon sa team namin. Yung customer care team naman ay merong dalawang waves o dalawang batch na binubuo ng 10 katao. Kaya kung isasama yung team leader at operations manager namin, mga 15 tao pa lang kaming lahat sa buong account. Night shift ako noon. Magsisimula ang pasok ko ng alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Dahil pandemic era pa ito, fully on-site kami. Pero okay lang mag 2 seats apart dahil kaunti lang naman kami sa production floor. Iba yung department ko kumpara sa kanila. Kaya technically, may 1 hanggang 2 base na pagitan bago marating yung pwesto ng customer care team. Pero medyo matatakotin kasi ako. Tapos luma pa yung building. Kaya nakiusap ako kung pwede bang makisama na lang ako sa bay nila para may kasama ako. Nauna kasi sila sa akin ng 2 buwan. So, magkakalapit na silang lahat. Fast forward ng 1 buwan, naging close na rin ako sa kanila. Non-voice at email ang work ko. Kaya hindi fixed yung lunch break ko. Anytime, pwede akong mag-break kung kailan ko gusto. Doon ko rin nakilala yung magiging Yossi buddy ko. Yung isang kawork kong bading na sobrang saya kasama. Dahil pandemic pa noon, allowed kaming kumain sa loob ng production floor. Kaya ang ginagawa namin, kumakain na kami tuwing short breaks. Para yung 1 hour lunch namin, ilalaan na lang namin sa pag-Yossi. Para sa mga taga-Eastwood dyan, alam nyo na to, sobrang stricto pa noon. Kailangan mo pang maglakad hanggang dulo sa may police station para lang makapag-Yossi sa designated smoking area. Tapos babalik ka pa. Imaginein mo yung layo ng lakad pabalik-balik. Tapos gabi pa. Anyway, nung gabing yun, 8 lang kaming nasa production floor. Sobrang creepy na ng vibes. Malamlam yung mga ilaw, puting-puti yung kisame, at wala pang gaanong tao sa pantry kasi nga bago pa yung kumpanya. Lunch break na namin. Ako, yung Yossi buddy ko, at yung 2 pa naming tropa. Lumabas na kaming 4 para mag-Yossi. May 4 na naiwan sa loob, pero lahat sila nakabreak din. Yung iba nasa locker room, yung isa naman natulog na lang sa station niya. In short, dapat walang nakaupo sa kahit anong PC roon. Take note, yung pintuan ng banyo ng lalaki ay mismong katapat ng bay kung saan ako nakaupo. Yung tropa namin na natulog sa station, biglang nagising dahil naiihi na siya. Matangkad itong tropa ko, around 5'11". So pag tumayo siya, bird's eye view talaga niya yung buong production floor. Dapat wala ng tao sa production noon, kundi siya lang. Pero pag tayo niya, nakita niya ako sa station ko. Nakaupo daw ako, pero yung ulo ko sobrang lapit sa computer screen. Parang tutok na tutok. As in sobrang lapit. Tinawag niya ako, pero yung paglingon ko daw ay parang slow motion. Napaka-exaggerated nung bagal ng paggalaw ng ulo ko. Tapos naaninag niya daw yung mukha ko. Nakangiti at sobrang nakakatakot. Sa sobrang takot ay kumaripas na siya ng takbo papuntang locker room. Hindi niya na tinuloy yung pag-ihi niya. Gaya nga ng sabi ko, malaking tao itong tropa ko. Hindi mo akalaing matatakutin. Pero yung kinukwento niya ito sa akin, halatang takot na takot pa rin siya. Kinabukasan, nagpalipat agad ako ng upuan. Yung dikit na sa bay ng customer care. Pinabuksan ko na rin lahat ng ilaw sa buong production. Kasama na yung mga parteng walang tao. As of now, medyo okay na yata yung office
kasi lumaki na yung team. Wala na kami mga OG na employees doon, kaya wala na rin akong balita kung may nagpaparamdam pa rin. Yung pinakahuling encounter namin ay may parang bata na tumatakbo-takbo doon sa may blinds. Bigla na lang kasing tutunog yung blinds na hahampas sa bintana. Metal pa naman yung string noon na pang-angat baba, kaya sobrang lakas ng tunog. Ayun lang ang aking naranasan tungkol sa aking doppelganger sa Eastwood. Maraming salamat sa pakikinig. Sino na dito ay nakaramdam ng ganito sa opisina? Nangyari ito sa akin kagabi habang mag-isa ako. Sa probinsya kasi, yung opisina namin parang magkakalapit na one-story na mga building na mukhang bahay lang na nasa loob ng isang compound. Napapaligiran ito ng bukirin at mga puno. Wala ring kapitbahay maliban sa bahay ng boss namin na medyo sa malapit lang nakatira. Kahapon, nag-meeting yung mga boss at ilang staff. Kasama nila yung kasabay ko sa apartment, kaya kailangan ko siyang hintayin para may kasama akong maglakad pa uwi. Sakto may tinatapos pa ako, kaya nagdesisyon na lang akong mag-overtime. Ako lang talaga yung nag-overtime noon. Sigurado akong ako lang ang nandoon kasi chinek ko pa nung bandang 5:30 PM. Wala na talagang tao. Nagmamadali silang lahat umuwi kasi wala ngang boss. Nagpaka-busy na lang ako. Tutok na tutok sa dalawa kong screen. Tapos maya-maya, may narinig akong nag-flash sa CR. Pero wala namang pumasok sa pinto. Yung isang CR kasi, nasa harap ko at kitang-kita ko yung lalabas at papasok dito. Yung isa naman, nasa likod at tagiliran ko. Napakaingay pag nagbubukas ang pinto, kaya alam ko kung may papasok. Pero nung narinig ko yung flash, sigurado akong walang pumasok. Wala ring lumabas. Lalo na lang akong nagpaka-busy. Sinabi ko sa sarili ko, guni-guni lang to, guni-guni lang to. Chinat ko na rin yung kasama ko kung nasa na sila, kaso malayo pa raw. Unti-unti namang nawala yung takot ko habang nag-focus ako sa work. Tapos, bigla akong nakaramdam ng matinding lamig kahit na naka-jacket pa ako. May narinig akong umingit na office chair sa paligid ko. Alam niyo yung tunog ng office chair kapag kumikilos ka habang nakaupo? Yung umiingit yung joints, tapos gumugulong ng kaunti yung gulong. Ganoon yung narinig ko ng paulit-ulit. Bakal pa naman yung sahig namin, kaya alam kong hindi ko naguni-guni yung tunog. Buti na lang, nakaharang yung dalawang monitor ko, kaya di ko nakikita kung ano yung tumutunog sa paligid. Ang ginawa ko na lang ay sinuot ko yung earphones ko at nagpatugtog. Doon na unti-unting nawala yung takot ko hanggang sa dumating na yung kasama ko. Hindi na ako uulit magstay na mag-isa sa office na yun. Hindi na talaga. Nangyari to mahigit 15 taon na nakalipas sa isang BPO company sa Mandaluyong. Yung site nila ay sa tapat lang ng Star Mall. Tulad ng karamihan ng call center noon, may sleeping quarters kami. Ubod ng dilim doon. Puro double deck na may mattress bawat isa na walang cover. Simula pa lang, marami na akong naririnig na kababalaghan tungkol sa sleeping quarters na yon. Kesyo gumagalaw daw mag-isa yung mga double deck, may bata daw sa loob, may nanggugulo raw ng buhok kapag nakahiga ka, pero hindi ko masyadong sineryoso yung mga kwento noon. Hanggang sa isang gabi, naisipan naming matulog doon nung lunch break, mga bandang 1:00 o 2:00 na madaling araw, kasama ng kaibigan ko. Nasa dulo ng kwarto ako, samantala yung kaibigan ko naman ay medyo malapit sa pintuan. Naka-sideways akong nakahiga. Mga 15 minutes na akong nakahiga lang. Hindi ako makatulog kasi uminom ako ng coke. Gising na gising pa ang ulirat ko dahil sa caffeine. Nang bigla akong naramdaman na parang bumukas yung tenga ko. Pakiramdam ko ay may pumasok na hangin sa loob. Tapos,
ay may bumulong, malinaw na malinaw, walang emosyon, normal lang ang tono. Papatayin kita sa panaginip. Hindi nananakot, hindi galit, basta sinabi niya lang ng casual at sa normal na tono. Sa takot ko, pinilit kong tumayo agad, pero parang may pumipigil sa akin. Hindi ako makagalaw. Nagdasal ako ng Our Father. Paulit-ulit akong nagdasal hanggang sa ikatlong Our Father. Bigla na lang bumitaw yung umahawak sa akin, kaya nakaalpas ako. Sa dilim, hirap akong hanapin yung pintuan. Sobrang tarantang-taranta na rin ako. Napadaan ako sa higaan ng kaibigan ko at ginising ko siya. Pare, alis na tayo. May nananalbahe. Sinabi ko sa kanya. Hinayaan lang niya ako at nanatili lang siyang tulog. Tumuloy na lang ako sa pintuan. Nakapako na yung doorknob at dali-daling binuksan. Pagbukas ko, nasa harapan ko agad yung isang kasama ko sa team. Yung bunga niya sa akin. Bakit ganyan itsura mo? Para kang nakakita ng multo. Namumutla na pala ako ng todo. Nakakatawa nga siya, in hindsight. Kasi parang ganun nga talaga yung nangyari sa akin. Bumalik ako sa station ko at kwento sa team ko ang lahat. Pinayuhan nila akong huwag nang bumalik doon para matulog. At sinunod ko naman ito. Di na talaga ako bumalik kahit kailan sa sleeping quarters na yun. Fast forward ng mga 10 years, may naging roommate ako na taga-probinsya. 2 taon pa lang siya sa Manila noon. Minsan nagkukwentuhan kami ng mga nakakatakot. Tapos may naikwento siya. Yung ate niya daw na may third eye, nakaranas ng kababalaghan doon mismo sa building ng dating BPO company ko. Doon sa may nagparamdam sa sleeping quarters. May kumausap daw sa kanyang isang matandang lalaki doon na madaling araw. Napailing na lang ako. At doon ko napagtanto na haunted pala talaga ang building na yon.